Ang assignment ko sa Armadong Pakikibaka or NPA yung radyo operator. Kasi yung mga squad leader, mga platoon leader, yung mga company commander, mayroong lang mga radyo bawat unit. Tapos yung ako ang radyo operator, ako ang magkuha ng mga message galing sa kanila at i-relay ko sa sa aming commander. Yung ginagamit namin sa radyo, yung mga code name, phonetical alphabet. Tapos ang ginagamit namin sa mga mensahe, yung mga number ang ginagamit, pero mayroong susi kung paano gawin ang message at paano buksan ang message. Ako lang ang nakakaalam at yung mga kadre yung nakakaalam sa code na ginagamit para mabuksan yung mga message na galing sa ibang district or galing sa Southern Front Command. Yung radyo na ginagamit namin, yung BHF, IC02N, ICOM. Yung mga maliliit lang, yung mga dating ginagamit na radyo. Tapos yung ginagamit na battery na yung maliliit, na yung ginagamit sa wall clock, yan. Yung sa akin naman ginagamit yung malalaki na battery na everyday. Ang bigat, tag isang box yung battery na dinadala ko. Pati ang radyo, ang bigat na sa mga dinadala ko. Kasi kailangan yung may communication kami sa bawat unit at sa mga kadre at sa mga hukbo para na kung anong mga mensahe or mga problema or mga balita makarating sa aming commander. Yung radyo na ginagamit namin, yung oras, nagbukas lang kami ng mga 10 or 20 minutes tapos patayin para di kami ma-scan ng mga sundalo. Kasi yung 410 megahertz, madali na yung ma-scan kasi mga ICOM lang yung mga ginagamit namin, hindi yung mga high frequency. Yun nasa baba lang na frequency ng aming ginagamit sa 410 megahertz. Kaya na pag mayroon kaming base frequency, pag mag-contact na doon sa base frequency, mag-change frequency kami. Pero yung mga sundalo pala, in-scan yung frequency kasi may scanner sila. Yun na permi nila, lagi nila na ma-scan ang ginagamit namin nga frequency sa radyo. Yung na-scan ng mga sundalo, yung kasi alam na nila yung boses ko, lagi nilang pala pinakinggan yung boses ko, na alam na nila na nasa bundok kasi gumagamit sila ng triangulate. Nag-triangle sila, di bale tatlo ka mga radio na mga base na minomonitor nila ang aming frequency. Kasi pag 10 minutes to 20 minutes yung magbukas kami, tapos patayin namin at pagka susunod naman na oras kami magbukas or lumagpas pa para na hindi kami ma-monitor.
Pero yung na-scan ng frequency namin, pinapakinggan lang nila. Tapos, yung pag-triangulate, gamit sila ng radio. Pag yung signal sa radio, pag malapit lang, full scale ang radio. Pag nasa layo, mga mga 1 bar, 2 bars ang signal. Kaya alam nila sa mga sundalo kung saan ang pwesto ko, yung saan ko nakapisto ang radyo. Yun na triangulate nila. Pagka tapos nun yung na-triangulate nila, natuntun yung signal, bigla lang dumating yung mga helicopters kasi nasa mataas kami na burol. Tapos binumbahan yung yung sa helicopter yung burol na tatlong puno lang ang nandoon na tinataguan namin. Nagsimula yung pag-machine gun, yung mga rocket, yung mga bomba na binitawan ng helicopter, yung helicopter na dalawa, yung helicopter na ang ugong parang bubuyog, yung sakay lang yung mga 2 o 3 na sundalo ang sakay sa helicopter. Yun ang nagsimula ng pag-machine gun ng alas 4 ng hapon. Tapos nakalabas ako sa puno ng mga alas 5 na. 1 oras ako doon sa palipat-lipat yun sa mga puno para hindi matamaan ng 50 caliber machine gun mula sa helicopter. Yung matamaan yung mga sanga, magbagsakan at matabunan ako sa mga dahon at mga sanga. Doon sa katawan ko bumagsak yung mga yung mga sanga na matamaan ng machine gun. Grabing putok na 2 helicopter. Tapos yung burol maliit lang, yung matulis na burol na doon ako nakapisto para makakontak sa ibang distrito. Tapos hindi kami nakalabas. Una yung kasi may makasama akong 2 babae at isa yung leader, yung lalaki. Tapos una silang tumalon sa bangin para hindi sila matamaan sa helicopter. Kasi lagi pa akong nag-radio, nag-communicate pa ako sa mga kasamahan namin kahit na masinggan na yung mga helicopter. Yung nakalabas ako sa puno, tumakbo ako, tumalon sa bangin sabay ng pagmasinga ng helicopter. Sa awa naman ng Diyos, hindi ko na tamaan. Tumalon na kami doon sa bangin na mataas hanggang papunta na sa baba. Kasi marami namang mga kahoy, hindi na kami makita sa helicopter. Ang hirap noon nangyari noon. Yun sa baba, nagkita-kita na kami yung mga masa, yung mga magsasaka na doon, nag-withdraw sila. Kasi yung akala ng mga kasamahan namin na patay na kami doon sa taas ng burol kasi doon nakapokus yung pag-machine gun ng helicopter. Yung 2 helicopter pa nga nag-machine gun. Tapos may mga bomba pa. Tapos yung mga nasa ground troop, yung mortar na pinaputok nila papunta doon sa mataas na burol.